Okay mga counters, welcome po sa ating channel. Kalimiunin po, diretso tayo ngayon sa end.mista.com para tignan yung record, no? Kasi marami nag-aalanganin pa rin magpasa hanggang ngayon sa year 2007 and 2008 BSP series coins 5 piso Emilio Aguinaldo, kasi ang record dito sa Nemista 2006 lang at nawawala na po yung 2007 and 8. So kapag ganyan mga hunters, lumista no? Siyempre para sa kanila, wala pong ginawa ang BSP ng 2007 and 2008. Pero last year, meron pong record dito yan. Inalis na po nila, updated na po ito, no? So, para sa kanila nga, walang ginawang 2007 and 2008. No, mga hunters. Pero, nag-email po ako noon before, sabi nung BSP, kasama yun sa ginawa nila, no, yung 2007 and 2008, yung mga taon na yan. Pero bakit nga wala tayo makita? No, pero i-unbox ko lang to, mamaya itutuloy ko yung aking pagpapaliwanag. Meron lang akong isi-share sa inyo, no? Pero kasi tayo ditong old coin, ayan, no, at shoutout sa nagbigay nito, mga hunters, no? Thank you dito, Bro John Raymart Kando, ayan. So, siyempre pag tayo po ibibigyan, ang laman tatanggi tayo, blessings yan, no? Ito mga hunters, ayan, USPI, inasahan kong itong tawag dito 20 cents na USPI. Ito kasi mga USPI na 20 cents 1928. Naisama ko na rito sa content ko noong mga karaang linggo. 20 cents USPI mule, no? Manila Mint. Kasi itong mga mule o Manila Mint 1928 ay wala pong ibang variants. Nag-iisa lang, no? At ang vintage nito ay nasa 100k lang. So, pag sinabing 100k ang vintage, hindi lang laman na, di yan lahat magsusurvive kasi old coin na siya. Maaring iba dyan, nasira na, nawala na, nabaon na sa lupa, no, naitabi at hindi na nakuha, no? Kaya hindi 100k vintage pa rin ang aasahan natin na makukuha kung saan-saan. Yung iba nga dyan ay wala na. No, meron na tayong isa dito. Siyempre ay thank you. Ito siya mga hunters, at maganda pa ang kondisyon nito. Halos nasa extra, no? Extra fine ang kanyang kondisyon. Papasilip ko sa inyo ito, no? Titignan ko muna para i-sure. Meron siyang mint mark na M. So Manila Mint 1928. May kalitan no? Ito siya. Tignan po ninyo, ayan. So maganda pa ang kondisyon ito, hindi siya gastado. At syempre pwedeng i-kolekta, 'di ba? Oh, so thank you dito, bro, John Raymart Kando. Ngayon naman, tuloy-tuloy na tayo dito sa 2007 and 8. Ang aking pinakita example sa inyo ay year 2000, kasi ipapaliwanag ko sa inyo, no, kung bakit. Kung kayo po ay makakakuha, kadalasan kung meron kayong 2007-8 yan, mga altered na po yun Altered, isabihin sinadya ginawa. Galing sa year 2000 kasi yung huling 0, ayan po yung babaguhin nila, gagawin po nila yung 7 or 8 altered. Halatado naman po pag altered. Pero halimbawa mga hunters, kung halimbawa ikaw ay nakahunt sa sirkulasyon ng isang 2007 or 8, nahunt mo tapos pulidong-pulido yung 7 sa huli. Yung kanyang numbers, pulidong-pulido. Kapag meron kang ganyan, pwede pong mapalitan yan. Siyempre, rare po yun, di ba? Paano kung talagang napakaganda ng kondisyon? Nahunt mo nga halimbawa. No? Hanggang 5,000 mga hunters, pwede po agad mapalitan. Kung makakahunt ka, mahunt mo sa sirkulasyon, no? 2007 or 8. Sino ba naman gagawa niyan? No, tapos ipaiikot niya sa sirkulasyon, sayang ang kanyang effort, maliban lang kung may ginawa. Tapos ay naibili, hindi sinasadya at umikot na punta sa isang kolektor. No, doon papasok yung kikilatisin nyo pa rin. No? Pero kadalasan kapag nakahan ka niyan, yung taon na yan, tiyak, legit po yan. No? Mag-iwan po kayo ng opinion regarding dito, 2007, 2008. At huwag kalimutan mag-follow sa ating YouTube and Facebook. God bless po sa inyong lahat.